Aga nga akong nagising, paano ba naman sobrang lakas ng ulan at hindi na nga talaga makatulog ng ayos ang mare nyo. Tapos pagbangon ko ay wala nga dito ang Daddy Jano, tapos medyo bumabaha-baha pa nga dito sa amin at pinapasok na nga ng tubig yung loob ng bahay namin. At talagang napabalikwas na ako sa aking pagkakatulog mga mi, kasi hindi talaga ako mapakali kapag nga ganitong bumabaha-baha na nga din. Ilip ko nga din pala alaga naming asa mga mi, at heto nga medyo bumabasa-basa na nga din dito sa kanilang pinagkakahigaan, kaya pinasok ko nga din pala yan sila dito sa loob ng bahay. Kaya pala nasa labas ang Daddy Jano, abay may parcel nga daw mga mare na dumating sa kanya. Ito nga pala yung tumbler na inaantay-antay niya at gagamitin niya nga to sa kanyang pagtatrabaho. Napaisip naman ako kasi nga kahit na bagyo mga mi, may mga parcel pa nga din na dumadating. Ibig sabihin ay meron pa nga din talagang mga nagdi-deliver mga mi kahit talagang bumabagyo, o diba napakasipag nga talaga ng mga delivery rider. Kabalik ko naman mga mare sa may kwarto ay sinilip ko si madam at sakto gising na nga din yung bata. Balik kung mapapansin nyo, wala na nga pala yung playpen dito sa loob ng bahay namin. Kailangan ko kasi yung laban mga mi, medyo mapanghinga, kakaihinga ng ating Kuya Wayne kasi sa umaga hindi ko na nga siya dinadayaperan masyado. Mapapansin nyo, wala nga ang ating Kuya Wayne dito sa mga video ko. Paano ba naman, nahihiya nga siya magpa-video sa akin at nandun nga sa kanyang tituwa. Maya pa nga itong magdaddy ay naglaro na nga din mga mika, so itong si madam ay wala nga sa mood at yung bata ay nagaiyak nga din. Si Wayne nga ay habol na habol sa kanyang daddy. Ito namang si madam natin ay hindi nga mga mi, at sa akin nga habol ang bata. Pag nagbibideo nga ako dyan, napansin ko na may kagat pala ng lamok ang madam Botchog natin, kawawa naman. Mga bandang paggabi na nga ito mga mi, naisip ko na magluto nga pala ng chicken lomi. Dapat nga talaga sopas yung lulutuin ko, kaso nga lang yung kapatid ko na si Pao nagchat nga sa GC namin at namimiss niya na nga daw to mga mare yung pagluluto ko netong lomi na to. Kaya nga kahit wala siya dito sa bahay mga mi, naisipan ko nga pala na magluto neto para nga maiba naman at hindi nga lagi sopas. Pali mga mi, dito nga sa pinagprituhan ko, naggisa na nga pala ako dito ng sibuyas, bawang, tsaka etong mga gulay. Ganyan yung itsura ng pinaggisahan ko mga mare, ay pinagprituhan ko na nga pala ng kikiam tsaka ng chicken. Dahil nga maliit nga pala itong pinagigisahan ko mga mare, nilipat ko na nga lang din pala dito sa manipis namin na lutuan. Kaya din hindi ako dito nagisa sa manipis mga mare kasi nga super nipis na ito. Maganda lang to paglutuan na may mga sabaw mga mi, bali hindi talaga to lutuan at steamer nga lang pala ito. Pero ayan, nagagamit ko nga din pang lutuan mga mi kahit papano. Try ko lang naman tong steamer namin na to na paglutuan ng mga ganito, pero okay nga naman siya mga mare at goods na goods pa din naman, hindi naman nasisira agad. Leheto nga pala mga mi, yung gulay na ginisa ko, wala pa nga dyan yung kikiam tsaka yung chicken natin kasi ipapahuli ko nga pala yan. Leheto nga palang ginisa ko mga mi, nilagyan ko na nga pala ito ng tubig at pagkatapos no, nilagay ko na nga din pala itong Mickey. Ikinabasa nga pala ito kung tawagin dito sa amin mga mare, at meron din naman Mickey na tuyo yung piniprito. Dalawa yung nabili ng Daddy Jano neto kasi akala ko yung isang piraso ay kakaunti pero marami na pala, kaya ayan, isa lang yung nilagay ko dito sa aking niluluto. Tapos nga no, nakalimutan ko pala maglagay ng paminta sa ginigisa ko mga mi, kaya ayan, naglagay na nga ako ng 2 paminta, tapos nag-add na din ako ng tubig at pagkatapos naglagay na nga din pala ako ng chicken cubes. Hinalo-halo ko nga lang pala ito mga mare, at pagkatapos naman no, nilagyan ko na nga din pala dito ng chicken. Inyo napapansin ay dumami nga pala yung sabaw na itong aking niluluto. Nagdagdag nga pala ako dito ng tubig mga mi, at pagkatapos nagdagdag na nga din pala ako ng 2 itlog. Nito nga pala mga mi, yung way ko ng pagluluto ng chicken lomi, at pagpasensyahan nyo na kung hindi katulad ng sa inyo. Maya pa nga mga mare, kumulo na nga pala ito, kaya naman nagdagdag na nga din pala ako dito ng magic sarap. Hindi talaga kompleto yung pagluluto natin mga mi kapag nga wala talagang magic sarap. Ito naman sa mananda, nilagay ko mga mi, nagdagdag na nga din pala ako dito ng cornstarch. Sabi ng Daddy Jano ay hindi nga daw masyadong malapot yung gusto niya, kaya saktong cornstarch nga lang pala yung nilagay ko dito para nga hindi masyadong lumapot etong ating chicken lomi. Mamaya pa inilagay ko na nga din pala dito mga mare na iprito kong kikiam kanina, at hindi ko nga pala yan nilahat dahil gagawin kong pan-toppings yung iba. Kikiam na nga pala yung last na nilagay ko dito mga mare, at pinakulo ko nga lang pala itong aking niluluto, at maya ay ganito na nga pala yung kanyang itsura. Grabe, napakasarap. Lagay ko na nga din pala ito sa malaking bowl mga mi, at naglagay na nga din pala ako sa bowl ng chicharon. Hala, napakasarap na ito mga mi, kaya tara kain tayo.